Yes, magandang araw o magandang gabi sa ating lahat. Ang discussion natin ngayon ay patungkol sa yung pagkakaisa ng kabataan party list na kung saan ay nagsama-sama ang DLG, PNP, NEFP doon sa youth Kalinga Youth Development. So magandang kanyan, magandang simulain ng Kalinga Youth Development University sa Kalinga. Sa isang banda maganda yon, pero hindi natin alam ang behind of the Communist Party of the Philippines. Sana totoo na yon para hindi na tayo maglaban-laban. Kailangan lang natin ay yung kabataan ay i-guide natin sa tamang pamaraan. Paano natin maging effective leader, effective youth leadership. So, ginanap yung sa Kalinga University ata yun, State University, na nag-ipon-ipon kasama yung mga ROTC, Philippine National Police, Philippine Army, and DILG, local government. So, magandang simulain yan. Kasi nga, actually talaga, yan yung mga dapat objective ng mga nasa gobyerno, lalo-lalo ng AFP at ang LGU, local government unit, especially the barangay chairman. Dahil yung barangay, siya naman ang nakakalam sa kanyang mga nasasakupan. Isang indication yan na magandang kanyan. Kaya nga lang, para bang wag muna tayo magbigay ng hindi magandang komento, kasi nga mabuti nga naisipan ng kabataan party list yung hindi ko alam kung sino nag-inisyatibo, kung si Ko yata ang si Congressman Ko, yung kabataan party list. So saludo ako sa iyo, Congresswoman Ko, kung talagang realidad yung gagawin natin. Kasi iyan ang isang solusyon sa pagkakaunawaan bilang namumuno at bilang maayos natin ang ating bansang Pilipinas. At maiwasan na rin natin ang korupsyon. Alam nyo mga kaibigan, walang NPA kung walang issue sa gobyerno. Ano ba ang mga kadahilanan kaya may nag-exist pa ang NPA? Unang-una, yung abuse of power. Pag sinabing abuse of power, lahat-lahat na yan kasama ng korupsyon yan at pabaya sa tungkulin. Kaya nanawagan ako sa lahat ng mga nasa gobyerno, sana magkaisa tayo, maayos natin ang ating bansa. Katulad nito, nakakuan tayo talaga, anong tawag nito? Malaking problema ng ating bansa because of yung because of climate change, pagbabago ng ating sitwasyon sa buong mundo. Hindi lang dito sa Asia, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Kanina nga may napanood tayo sa Indonesia o Thailand ba yun na 7.7 magnitude, ang daming building na nagsibagsakan.
kinabahan ang kababayan natin, ang mga ibang foreign country, ano. So ngayon, isingit natin yung barangay election. Kasi yung barangay election nakasama yung SK, ano, SK Federation. So kung sa kasama SK Federation, connection ito, ano, connection ito sa, ang tawag nito, connection ito sa Kabataan Party List. Ano kayang position rin ng Kabataan Party List dito sa postponement ng election? Oy, kamusta, Sorina? Good evening, Sir Mitran. Mabuhay, Sir. Said hi. First to like. Oy, nag-isa pa lang like, ano? Okay. Pabor ba kayo na may postpone ang election sa November 2? Ano? Pabor ba kayo doon sa election na ma-postpone ang election ng barangay NSK chairman? Hindi ako pabor doon kasi nga pinakamahalagang position ang barangay captain. Kasi nga kung ang barangay captain ay matino, aayos ang ating bansang Pilipinas. Yun yung topic natin, ano, na nagkaisa na, ano, nagkaisa na ang maaring ang armed forces at ng New People's Army para parang katulad sa Mindanao, no, na yung MILF, MNLF ay nagkaisa at tinutulungan ang ating bansang Pilipinas. Sa BARM nga ngayon, magkakaroon na ng special election rin sa BARM, ano? Para magkaroon ng permanenteng gobernador. Kaya lang, parang magulo rin, ano? Matindi rin ang politika. Pero patuloy tayo, mga kaibigan. Yung SK barangay SK election dapat hindi i-postpone na sabi daw na yung 30 billion, grabe palang gagastusin, no? 30 billion gagastusin sa barangay ni SK election. So, laki pala, no? 30 billion. Ang plano daw sa 30 billion ay gagamitin ng local government para sa mga program project. Ang problema lang, baka naman ay bubulsa rin, ano? Baka naman ibubulsa rin. So kung ibubulsa rin, wala rin mangyayari. Dapat ituloy talaga ang barangay election. 30 billion lang yun, eh. Pero yung nawawalang pera natin na trilyon, ay hindi nila iniisip yun. Bakit kaya? Bakit kaya? So, mga kasama, pagtulungan natin na panawagan na ituloy ang barangay NSK election. Sana matuloy ang election to. Anyway, sabi nga ni Pangulong Marcos, maaaring hindi niya pipirmahan kung hindi niya nagugustuhan yung mga plataforma doon. So sana panalangin natin na hindi anong tawag nito? Hindi papayagan ni Pangulong Marcos na i-postpone ang eleksyon. Kasi nga malaking bagay ang mga kapitan. Kasi kung magaling ang kapitan, effective leader, gaganda ang ating bansang Pilipinas. Biro mo how many
yan, 34,000 kung hindi ako nagkakamali, na mga barangay captain. Yes, yan ang floor, Sir Mitrang. Sabi ni dyan mas tumatapang na yata ang mga sindikatong Marcos Bangag. Hindi, huwag muna natin pag-usapan ang politika. Ang pag-usapan natin muna yung eleksyon. Eleksyon lang muna ang pag-usapan natin. Kasi papasok na may mga troll na mga bayarang troll, papasok sila. So, kayo mga bayarang troll, ang pag-usapan natin, ano bang nagawa ni Pangulong Marcos? Wala namang kayong ginawa kung hindi manira lang kayo ng manira, no? Dito sa sa vlog ko, hindi ko alam sa iba. So, kung sakaling mayroong mga trolls dito na mga bayarang Marcos na mga kasama ko sa Marcos loyalists, ay sana naman ang ipakita ninyo yung nagawa ng Pangulong Marcos para hindi tayo nagbabangayan, mga kababayan ko.